4.7 billion. Mga kalsada lang pala yun. Talaga naman na-neglect ng todo-todo, ng bonggang-bongga yung tulay. I feel very badly personally about it dahil yung tulay simbolo ng administrasyon ng aking ama. Parang pinakamagandang infrastructure project yon nung panahon na yon, 1973. Siguro, si Senator Amy, since she is very much concerned, talangan din natin tanongin, ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Sa Tacloban daw, anong corresponding niyo doon? San Juanico! Diba? Ano ba? San Juanico Bridge. Nakakaalarma ang kakulangan sa kaalaman. Nagiging sanhi ito ng kasinungalingan. Isa na naman po mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Napakaganda po na pag-uusapan natin ngayon sapagkat ito yung mga samot-saring issue na nagaganap ngayon sa ating bansa na hindi ko alam kung bakit ang mga tao na namumuno sa atin hindi nagkakaunawaan. Mamaya po malalaman natin kung ano-ano itong mga ito. Bago tayo magpatuloy, bumati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa ito ng panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan, lalong-lalo na po yung mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa Israel, sa Iran. Sana po datnang kayo ng video na ito na nasa mabuting kalagayan at sana po maging safety lang kayo dyan. At huwag po natin kalimutan ang manalangin sapagkat iyan po ang kinakailangan natin sa mga panahong ganito. Ngayon, kagaya na sinasabi natin dito, bago tayo magbigay ng reaksyon, siyempre may video tayong panunuorin. Ito po ay sa programang Saganang Mamamayan nila kapatid na Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Panoorin natin ang video at maya-maya po magbibigay tayo ng ating reaksyon. Pero bigyan ko lang kayo ng idea kung ano nung mapapanood natin. Unang-una po rito, yung issue tungkol sa San Juanico Bridge na pinag-aawayan po ngayon kung bakit ganito, ganyan. Yan po ang lilinawin natin sa video na ito. Kaya kung ready na kayo, mas mabuting panoorin natin ang video at mamaya po, kagaya ng sinasabi natin dito, gagawa natin ng reaction. Ganun lang natin, no? Itong San Juanico Bridge. Ang alam ko dyan, noong araw, Yes. ang nagtalo dyan si Lito Lapid at si Dante Barona. Oh, si Dante Barona ang lumundag dyan, ang kauna-unang Naghabulan stuntman. sila dyan eh. Oo. Sabi niya, sinong magaling na stuntman sa atin? Oo. Sabi ni Lito Lapid, ako kaya kong hatiin ng bala sa pamagitan lang ng punyal. Oo nga, no? Kaya pag isang bala na lang, Oo. at dalawa pa kalaban ko, Ayun. kagamitan ko lang ng punyal yan. Ha? Oo. Maghihiwalay yung Hati yung bala, patayin dalawang kalaban. dalawang kalaban. Palakpakan. Ikaw, Dante Barona, ano kaya mong gawin? Oo. Kakamot-kamot ng ulo si Dante Barona. Oo. Hindi ko kaya yan eh. Yun na Pupunta nga. lang ako sa San Juanico Bridge. Ayun. Pinakamataas na tulay sa Pilipinas. Pinakamata sa pinakamahabang tulay. Oo, Oo. oo. Anong gagawin mo? Tatalon ako dyan, ha? Walang tali, walang salbagbida, wala lahat. Yun, oh. Walang saplot. Meron saplot. Meron. Ayun. And then tumalon siya. Oh. Ako, muntik na mamatay dyan. Ay, oh. Si talagang isipin mo, nangyari sa buhay niya. Pero naging historical yung nangyari na yun, ha? Siya lang ang naglakas loob na isang stuntman Oo. na tumalon dyan sa San Juanico Bridge na yan. Oo. Kagagawa lang ng San Juanico nun, eh. Ayun nga. Tama, oo. Oh. Eh ngayon po, aba, May tatalo na naman. merong kasing, balikan natin ito usapin ng San Juanico Bridge. Yan, Kaso- oo. Ang Oo. kanina natapos tayo dun sa nung unang panahon pa eh. Oo. May bago ngayon. Meron ngayon nagtatalunan. Hindi, nagtatalo-talo. Ayun. Nagtatalo-talo. Ano Oo. ba naman San Juanico Bridge? Pinagtatalunan pa. Una, may pasaring ang Super Ate. Oh, anong sabi? Pakinggan natin. Ito, may boses eh. Oh. May pasaring si Super Ate tungkol sa San Juanico Bridge. Super Ate, ano masasabi mo? Yung San Juanico Bridge sa Leyte at Samar, malaki rin problema. Kasi biglaan na lamang inanunsyo na kinakailangan daw ng repair and rehab na bilyon-bilyon. Tinitingnan ko from 2018 to 2025, ang liit-liit lang na binibigay, halos pintura lang yata at konting rehab. May 451 million lang ang linalagay dun sa tulay mismo. At yung inaakala namin pang-repair ng ating tulay, 4.7 billion. Mga kalsada lang pala yun.
talaga naman na-neglect ng todo-todo ng bonggang-bongga yung tulay. I feel very badly personally about it dahil yung tulay simbolo ng administrasyon ng aking ama. Parang pinakamagandang infrastructure project yon nung panahon na yon, 1973. Ayun, hindi daw pala pinaglalaanan ng pondo, Nelson. Pero di ba naalala mo, ewan ko lang kung naalala pa ng ating nakasubaybay, parang ilang taon na nakalipas, pinaglaanan yan, 75 million, pailaw pa lang eh. Last year lang yan. Last year lang ba yun? Na yung 75, kaya daw nila paiilawan, Para maging tourist attraction. yun, magiging tourist attraction. Kaya nga sabi, naging box populi pa ata yun eh. Oo. Hindi ba sa palatuntunan? Tama. Naging makatwiran ba yung paglalaan ng 75 Paggastos. million? Oo. Diba? Kasi kung ang maiwan ko lang ha, meron ba pumupunta diyan sa lugar na yan para lang pasalan? Oh, sobrang layo kasi. di ba? Malayo. Tsaka buti sana kung may mga katabing Oo. tourist destination din eh. Wala naman eh. Hindi ka naman pupunta ron para pasyalan mo lang San Juanico Yun tulay, at magpapapicture ka. Siguro maaari may mga dadaan. O ito pala San Juanico. Pero para puntahan mo yan, San Juanico Bridge lang ang puntahan mo, parang hindi naman yata. Hindi Ganon. practical, ano? Yes. Ano, ha? Pero well, nangyari na po yun. Sa kabila niya, sumagot naman ang Kamara de Representante, no ha? Sa pamamagitan po nitong si House spokesperson Princess Abante. Sabi niya, mukhang nami-personal lang si Senadora Amy. Ba? Oo. Sa halip niya na harapin ang kanya pananagutan bilang mababatas, partikular na po sa proseso ng national budget. Mukha kasing umiinit nga po yung usapin ukol sa isyu ng San Juanico Bridge. Hinamon po nitong si Princess Abante, si Super Ate, ilahad ang sarili nitong kontribusyon sa pagpapanatili ng tulay matapos umanong maliitin ng senadora ang ginagawang hakbang ng pamahalaan sa pagkasabing pang-repainting lamang ang nakalaang pondo para dito. Parang gusto sabihin ni Abante, o ikaw nga, walang kang ano eh. Pinupo naman, wala kang ang share eh. Oo. Parang ganda ng ibig sabihin ni Princess eh. Sige nga, Hindi yun. pakinggan nga natin. May boses ba? Oo. Pakinggan natin. Princess, ano masasabi mo? Siguro, si Senator Amy, since she is very much concerned, kailangan din natin tanongin, ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Ayun! At dinagdag pa dyan, Nelson, sabi ni Princess, ang listahan daw po ng pondo nila ng Kamara sa tulay, 27 million noong 2018, 22 million noong 2019, 105 million noong 2021, 90 million noong 2022, at 150 million noong 2023. Para sa 2026, may panukalang itaas ito ng 400 million pesos. Aba? Ganun pala kadami ang daang milyon na pala nila ang pondo dyan sa San Juanico na yan. Abay, dapat pala high-tech na itong bridge na ito, Nelson. Aba naman. Ikli, 2.6 kilometer. Oho. 2.16 kilometers. 16. Yes. Nako, ito daw po yung nag-uugnay ng Samar at Leyte at isa itong mahalagang daanan para sa ekonomiya at transportasyon sa Silangan, Visayas, isa ring pangunahing atraksyon sa turismo. Ayun. Nako, ito pa, may bumanat pa, Nelson. Sino? Bukod dyan sa kanila, ang pangalawang Pangulo, BP Inday Sara, Pati siya. pati siya ay Grabe, ha? sumangkot na rin sa usapin ng San Juanico Bridge. Dahil sa tulay lang. Dahil sa tulay na yan. Nako po. Ano sabi ni BP Inday? Sige nga, BP, ano masasabi mo sa San Juanico Bridge? Sa Tacloban daw, anong tourist spotting niyo doon? San Juanico! Diba? Ano ba? San Juanico Bridge! San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge na ngayon, nagkakagulo pa paano ayusin. Diba? Hindi ko alam bakit hindi nakikita yon ng administration.
Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Ang 264 kilometers, yan ang tourist spot. Masakit itong banat ni BP Inday, Nelson, ha? Pero anong point niya doon? Parang, Hindi dapat ituring na, na tourist spot yung San Juanico Bridge. Di ba? pero dapat paglaanan din ng pondo. Oo, siyempre. Parang Kasi ang inaano ekonomiya nito, yan eh. pinagmamalaki ninyo Oo. na tourist destination. Wala naman turista. Yun na nga, yun naman ang punto. Oo, Ay, ano agad namang may sumagot dyan, Nelson. May sumagot din? May sumagot pa Ano dyan. naman, no? Hindi matapos Oo. Sino naman yan? Aba, edi siyempre, ang tagapagsalita ng Malacanang, Tagapagsalita ba o tagatahol? tagapagsalita naman, si Eden Santos. May masasabi ba si Eden dito? Hindi, si Auntie Claire po. May Ayun. sagot naman si Auntie Claire dyan. Okay. Ikaw naman, BP Inday, masakit ka magsalita eh. Auntie Claire, ano masasabi mo sa sinabi ni BP Inday tungkol sa San Juanico Bridge? Auntie Claire? Nakakaalarma ang kakulangan sa kaalaman. Nagiging sanhi ito ng kasinungalingan. Tandaan mo natin, ang San Juanico Bridge, ito po ay simbolo ng kagandahan at engineering capabilities nung panahon, nung 1973. Siguro karamihan sa inyo, karamihan sa atin, hindi pa pinapanganak. Pero hanggang ngayon, nakatatag pa rin, nandiyan pa rin, ang San Juanico Bridge ay kailangan lamang ang rehabilitation. At tandaan po natin, hindi po sa sukat o haba or iksi o haba ng tulay, masasabi mo na ang isang tulay ay dapat gawing tourist spot. Tandaan natin, ang San Juanico Bridge ay mayroong 2.16 kilometers na haba. Ang Golden Gate ay mayroong 2.7 kilometers. Pero ang Golden Gate sa San Francisco ay tourist spot. At pati yung El Marco Bridge na pinakamaiksing tulay na may sukat na 6 meters ay tinatawag ding tourist spot. Napanood na natin ang video. Ngayon, magbibigay na tayo ng ating reaction. Unang-unang pinag-usapan nila rito ay yung San Juanico Bridge na itinayo nga ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1973. Ito po ang kauna-unahang pinakamahabang tulay, pinakamataas na tulay sa buong Pilipinas. Noon po yun, sapagkat ngayon po ay napalitan na ng bago. Ang haba po nito ay umaabot sa 2.6 kilometers. At dyan po tumalon ang stuntman na si Dante Barona na sa kalaunan po ay naging artista ito. Kagaya nga ng pinag-usapan nila na nagtatalo sila Lito Lapid at saka si Dante Barona kung ano ba talaga at sino ba talaga ang magaling sa kanila. Pero hindi na pag-usapan natin. Pag-usapan natin dito ay tungkol sa budget na inilaan dyan sa San Juanico Bridge na mukhang, kagaya ng napanood natin sa interview ni Aimee Marcos, ay mukhang hindi nagasta ng maayos. Ang pagkasabi niya rito 4.7 billion ang budget ng San Juanico Bridge, pero mukhang hindi nagamit ng maayos, kaya binatikos niya yung mga nasa gobyerno na kasama niya. At syempre, sa pag-interview din ni VP Sara, nagtataka din si VP Sara kung bakit ano bang meron dyan sa San Juanico Bridge na hindi naman daw talaga yan tourist destination, tourist attraction or tourist spot, ano pang tawag nila dyan. Pero sabi niya may kinumpara siyang tulay doon sa China. O dito magagalit na naman itong mga ob-ob na mga vloggers kasi may nabanggit na namang China rito. Si VP Sara, sasabihin na naman nila, o tignan ninyo, pro China talaga itong si VP Sara. O di ba? Yan, ganyan kayo ka-ob-ob mga vloggers. Ngayon, ito ang hamon ko sa inyo, mga ob-ob na mga vloggers. Hinahamon ko kayo, hinahamon kayo ni Boss Rick. Sabay-sabay tayong pumunta doon sa San Juanico Bridge at sabay-sabay tayong tumalon kung kaya ng mga yak balls ninyo. Nahamon ko kayo. Sinong matapang dyan ng mga vloggers, na mga ob-ob na mga na-content ko rito? Sabay-sabay tayong pumunta sa San Juanico Bridge, sabay-sabay tayong tatalon na wala tayong gear. Shorts lang, walang tsinelas, nakasando kung gusto niyo, basta nakadamit. Tatalon tayo dyan. Mamili lang kayo kung ano ay dive, una ang ulo, or talon lang, as in normal, basic na talon. Ang yayabang kasi ninyo. Kaya ngayon, hinahamon kayo ni Boss Ray. Kung talagang matapang kayo, kumasa kayo sa hamon ko. Mga ob-ob kasi kayo. Kung ano na pinaghamon ko sa inyo, hindi naman kayo pumapatol. Sutukan, pwede na ako. Pero hindi kayo pumapatol. Alam ko, mga ob-ob kasi kayo. Ngayon, sa pagtalon na lang sa San Juanico Bridge, sabay-sabay tayo ron. Sabihin nyo lang kung kailan, sasama ako sa inyo at sabay-sabay tayong tatalon. Kung sino yung kumasa dito, kailangan kayong lahat kumasa kayo, mga ob-ob. Yung mga nabanggit ko ng mga ob-ob, kumasa kayo.
sa amo ni Boss Rick. Magtalunan tayo ron kung sino sa atin ang matira matibay. Kung sino yung makaahon na buhay, ay swerte. O gusto nyo, pagdating doon sa baba, doon tayo magsuntukan. Doon sa dagat, pagbagsak natin doon. Kung sino mauna sa atin. Kahit marami pa kayo, mga ob-ob kayo. Niyayabang ninyo mga ob-ob kayo. Ngayon, tuloy-tuloy tayo dito. Nagsalita na naman si Princess Abante. Ito yung anak nung ang tatay nito si Atras. Hindi ko alam, Atras Abante. Princess Abante raw yung pangalan niya. Tinira niya yung sinabi ni Amy Marcos. Binanata niya yung mga statement ni Amy Marcos. Kaysa ganito, ganon. Mga ob-ob din nito. Ngayon, nagsalita si BP Sara, kinontra na naman itong anti-clear. Anti-clear naman. Ang ob mo. Wala ka nang ginawa. Hindi kasi ganon. Hindi ko lang magaya yung pagsasalita nito eh. Kulang sa kaalaman. Kulang kasi sa kaalaman. Itong si BP Sara, meron siya nabanggit na pinakamalit na tulay. 6 meters na tulay. Naging tourist destination, tourist spot, tourist attraction. Saan banda yun? At mapuntahan ko. O talaga, anti-clear ka. Ang labo-labo mo. Ang ob mo. Para sa kaalaman ng lahat, nadala ko sa inyo eh. Para sa kaalaman ng lahat, naitayo ang tulay na ito, ang San Juanico Bridge, noong 1973 sa kapanahonan po ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Bakit po ito itinayo? Para po ikonekta sa isla ng Samar at saka Leyte. Kaya may gumawa dyan ng paggawaan ng mga patis at suka. Ang tawag dyan Samli, patis at suka. Samli kasi Samar at Leyte. Naalala ko tuloy yung kwento ng kaibigan ko. Sabi niya, yung nanay ko rin, bro, taga Leyte. Talaga? Saan ba na sa Leyte? Paano mo nasabi? Sigurado ka ba? Sabi niya, kasi ang pangalan niya ay Leticia. Tumawa naman kayo. Para naman maging masaya itong ating programa. Pero hindi ako nagbibiro sa mga ubob ha. Sama-sama tayong tumalon doon sa San Juanico Bridge kung kaya ninyo. Si Boss Rick, yakang-yaka yan. Kayo kasi mga ubob. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwede lang sa mga taong shoutout nga pala sa lahat ng nagpapa-shoutout at siyempre sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, mga silent viewers, mga ate, mga kuya, mga nanay, mga tatay, mga lolo't mga lola, may ngipin man o wala. Shoutout sa inyong lahat dito. Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwede lang sa mga taong ob.